Hello, dear people. Good evening. It's Friday night. It's 8 p.m. And this is Healing is Yours Online. Kumusta po kayo? Are you there? Magparamdam po kayo. I trust that you're all good. Parang madilim yata. Magdadagdag ako ng ilaw ha. Diyan lang kayo. Huwag kayong gagalaw. Yup! I'm live. Hello, Francis Paulo Bersola from San Antonio, Texas. Your number one. Oh, Lolet Bersola Pangilinan. Your number one. Hello, Matt. Yes, congrats sa atin. Talaga, no? Hello po, Lydia Go. Good PM. Steph Curry. Talaga, yan. Napansin niya. Steph Curry. 3-0. Yes. Champion. Hello, Ate Awi. Good evening. Pastor Rosemary. Anyong. I'm doing well. Salamat po. Thanks for asking. Hello, Jaden from Hong Kong. Tama ba, Jaden ba yun? Okay lang ang ilaw. Alright, okay daw. Sabi ng aking Lord Director. Hello, Mycar from Binangonan. Hello, Christine. Hello, Marinel. Oh, tagging people. That's so good. Hi, Gerard. Good evening sa'yo. Ricky, Kasikas, Jenna. Gandang gabi. Hello, Ira P. Rappel. Blessed evening sa ating lahat. And Juancho from Malate, the Tam family. Hello po. My car. Gandang gabi. Oops, huy. Nakakatakot siya. Ayan na, lumiwanag na. Thank you sa aking director. Bawasan natin. Ayan. Hello, JP. Gandang gabi. Oh, good evening, Steph Pangilinan. So good. Oops, sadali. Yung taga Santa Maria, Bulacan. Hello po. Magandang gabi sa inyo. Hello, Claire Ramos from Los Baños. Ate Ani Chua, gandang gabi. Vito Ferreria, hello. Iram Asset from Kabakan, Cotabato. Wow, katuwa naman. Hi, Ate Cecil Kawai, Konbanwa. Ven, diba? Talaga, no? Naimbag nga rabii sa iyo, pangarap ni Jem, mag number 1 sa hiyo. Ay, sige, pangarapin mo yan. Maganda yan, Gerard, that's good. Hello, Pasarote, ni Di Makali. Buonasera. Yes, those are prayer requests and that's a prayer. That's so good. Nakakatuwa, no? Maski tayo po, we get to pray for each other. Thank you so much. Clarice, hello. Eloisa, hello. May nalaktawan ako ron na pangalan. Sorry po, nalaktawan. Mabilis kasing umakyat ngayon eh. There goes Pastor Ateni, Jenna, Dea. Good evening from Pililia. Hello. Heidi from Tanawan, Eloisa Vinzon. Greetings daw po sa mga OPRs, especially Kuya Nico Gapuz. Ayan. Hello po, Josephine Ibanez from San Mateo. Jillian. Marites Torrefiel, gandang gabi sa'yo. Hi Arlene Ilagan Go, gandang gabi. Kumusta kayo ng Alexander Go? Hello Crystal from Phnom Penh. Wow! Hindi pa ako napupunta dyan sa Phnom Penh, ha? One of those balang araw yan sa akin. Hello po Jacqueline. Hello. Hiyo. Mirna. Good evening. Sino yung taga Binyan? O yun, nalaktawan ko na naman. Sorry po. Ga Mendoza, hello.
Alright, yes, tag people that you want to bless, tag people that you want to encourage. Libre po ito. Hello, Emilia Kitoriano. Hello, Joanna. Gandang gabi. Noras Esor Laduk. Ha! I know you. You're Sharon. Sharon. Hay, nako, huwag niyo akong pahirapan sa mga binalitad na pangalan. Buti na lang na-decipher ko yung isang yan. You're Sharon Kudal. Hello, Sharon. How are you doing? Village UMC people. Oh, the Village UMC people, if you're watching, gandang gabi sa inyo. Maria Chona Bito, gandang gabi. Hi, Peach. Hi, Ate Lolet. Gandang gabi. Sorina from Cardona, magandang gabi sa inyo. At, ang bilis umakyat. So good. Hello, Janelle. Good evening. With Yoli Parcon from Manawag. Edmar, maupay na gabi sa iyong tanan. From naku, lumubog. Hi, Ate Marie Palarca, gandang gabi. Crystal Nugid, hello po kay Kuya Nico, Kuya Irvin, at Miss Jenna. Hello, Raquel Angeles, good evening. Naglulubugan. Sorry po, I'm missing some people. Ang bilis umangat sa akin eh. Hello, Cherry Constantino. Good evening. Hello, Michael Mirasol from Japan. How are you there? Kumusta kayo? Hi, Ate Inya. Gandang gabi. Mary Ann Lugtu. That's a prayer request. Alright po. Our OPRs are taking note of all the prayer requests, no? Net Yutanko, blessed evening din sa iyo from Valenzuela. Myra from Paranaque, yes. Diyan ba ay maraming nagba-barbecue at banana queue? Salitang busog po ako, hindi na ako gutom. Pinapakain na ako ng Ate Lolet before the hiyo as much as possible para hindi na ako nangangarap ng mga bulalo. Hi Denise, gandang gabi. Hello Jocelina. Emma Coronado, hello. Quiz Reyes, hello. Helen Cabalsa, Aiza Felipe, Rowie, gandang gabi. Blessed evening, Vic Merenciano, pati barangay ha, Wat 76 North Caloocan. Hello po sa inyo lahat. Roda, Marion Lustre from Iloilo, hello. Hello Roy Gumiran, oh welcome back. Welcome back, hindi po ako nawala, I'm just here. Hello, welcome back sa iyo. Amelisa, Debbie, Giang, Alan Gomez, I'll see you Sunday, 9 a.m. Yes. Oh, andyan na si Gabby Concepcion. Hello po, magandang gabi sa inyo. Pwede ko nga pagsabihan, no? Nanonood sa akin si Gabby Concepcion, linggo-linggo. Hello, Denise Go, good evening. Alright. Flor Panghulan, good eve. Annie Delmo, thank you, Lord, for all your blessings. We love you. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. All right, that's a prayer request. Lema Nabat, good evening. Melanie Gutierrez, hello to you. Oh, hello, Pastor Manny Manansala. Yes, congratulations to Golden State Warriors. Nakakatuwa. I don't know if you're a Golden State fan, pero talagang nakakatuwa lang how some of the players give glory to God, no? Tuwa-tuwa ako na sinabi ni Steph Curry, I want to thank God. Tapos sinabi rin ni Wiggins, no? Glory to God. Oh, that's so good. That's so good. Melba Kasim, hello. Shirley, gandang gabi. Ano yun? Tinig ng Marino, Michael. Tinig ng Marino. Alright.
Baka naman tag yun. Hello, Richelle Tulio. Good evening. Richelle, ikaw ba'y kapatid ni Ricasel? Kasi Tulio eh. Yes, I think. Paki-confirm nga. Hello, Sherika. Hello, Zion. Hello, Sarah Ray. Yes. Oh, nakahabol ka. Wow, so good. You're 11,398. Wow, so good. So happy to have you on board always. Amen. Thank you. Jay Saturday, Marlene Dewey, gandang buhay din sa'yo. Hello, Ate Julie Ladica, gandang gabi po. Elizabeth Beth, that's a prayer request. Alright, taking notes ang ating mga OPRs dyan. And wala na. Ay, okay. Bumagal? I don't know. Pero bumagal yung ating pagpasok ng mga greetings. So I suppose this gives me time para mangumusta sa inyo. Kumusta po kayo? How has your week been? Has it been busy? Has it been hard? Well, at least Friday night na at bukas ay Saturday, Sunday na po, weekend. I look forward to the weekends. Yun nga lang, magkaiba tayo, no? Well, I get to work on weekdays as well, pero yung bulk of my work happens on the weekends. Kaya bukas po, umaga pa lang hanggang Sunday ng gabi, tuloy-tuloy na yan. Alright, Alice Chua, good evening. Karid, blessed night po sa inyo. Nancy Dayapan, gandang gabi rin, gandang gabi. Joseph Portik, good evening. Alright, so, hello Elaine Grospe, good evening. Your number 151. Yan na. Sarah, ba't ganon? Bakit si Elaine 151? Nauna ka sa kanya, number 11,000 ka. Oh, sakali po may nanonood dyan, sabihin niya bakit inaapi ko si Sarah. Hindi po. That's my way of... Ano ba tawag dyan? Hindi ko alam. Wala lang po. Paminsan-minsan, meron lang akong gustong bigyan ng kasiyahan sa buhay. Hello, Lalaine from Karkar, Cebu. Have I been to Karkar? Parang hindi pa yata ako napunta sa Karkar. Hindi pa yata, no? Although, natutuwa po ako, no? Shout out sa atin pong magiting at masipag na pastor, si Pastor Ruel Ramos, dahil yun pong ating mga Visayas Ministries, talagang alagang-alaga niya yan. Pinupuntahan niya, dinadalaw, and they get to encourage and stir up our pastors in the Visayas area. Kasama na po dyan ang Cebu, no? Alright, Angela Gracia, nakapanganak ka na. Congratulations sa iyo. Yes, Gam Mendoza, nice jersey. Okay ba yan? Ang nagregalo sa akin ito ay aking matalik na kaibigan at kapwa ka manggagawa and a dear brother in the Lord. Shout out kay Pastor June Valdez. Yes, yes. Alam ko, saya-saya rin yan. Ito ay mga Origa Warriors people. Yes. Hello, Jess Efenio. Hiyo po. Elefon sa Gimotea. Good evening din po sa inyo. Donna Catherine Tan, gandang gabi. Salamat sa healing prayers, yes. Princess de Guzman, good evening din sa iyo. How are you doing? Right. 8:15. Sakto. Cut off. Paul Gado, good evening din sa iyo. Sakto. Alright, I'm done with the greetings. We are now moving to
our testimonies. Sino excited sa testimonies? Kumahabol. Maria Christy, Yang, tama ba? Liena from Pampanga. Uy, the one from Dubai, UAE. Let me just read this from Dory Magdaraog. Oh, kumusta kayo dyan sa Dubai? Hay, nako. Mahal ba ang gasolina sa Dubai? Tell me. Kasi I suppose mura dyan no? Hindi affected kasi it's part of OPEC. Dito, grabe. As in, grabe. Alam po ninyo, nung isang araw, sabi ko, sige, habang kalahati pa lang yung nauubos sa tangke nitong Montero, sabi ko, papupuno ko na. Kalahati po pinag-uusapan natin na, you know what? Ito pong kalahati nitong diesel na Montero, kalahati, I'm not talking of paubos na, kalahati pa. Ay nako, ang inabot po ay 2,700 pesos. Nagulat po ako. Ay nako, ang mahal. So people, talaga tipid-tipid tayo sa atin pong mga pagbabiyahe, the unnecessary ones, pwede natin, pagsabay na lang natin para tuhog na lang yung mga biyahe natin. Alright? Okay. Hello, Pastor Milo Cabantog. Glorious evening. Okay. Flor Panghulan. Me. Palagay ko yung me. Excited sa mga testimonies. Alright. Sige na. Game. Testimonies tayo. Let's pray. Lord, salamat po kasi you continue to work in our midst. And Lord, salamat po kasi you're still the God of miracles. And right now, Lord, I'm praying by your Holy Spirit, do your miracles again sa pag-amin pong basa ng mga testimonies. Lord, would you multiply the miracles for your people in Jesus' name. Amen. Yang, na-miss na po namin magsimba sa CSB, pero nagsisimba pa rin po kami dito sa Pampanga. So good, marami po tayo CSB sa Pampanga. Meron tayo sa Angeles, meron tayo sa alam ko, meron tayo sa San Fernando, meron tayo sa Porac. So, get in touch with our area pastor dyan, si Pastor Jen. Okay, game na. 8:18. Ito na naman ako. Mamaya kakapusin na naman ako ng oras. I was about to say something. Alright, game. Testimonies. Okay, testimonies. Game. Unahin natin syempre lahat ng mga pinagaling ni Lord during the live broadcast. Alright? Oh, by the way, before I proceed may sasabihin ako. Pastor, 4 dirhams po. Almost 50 to 60 pesos sa atin. 50 pesos per liter? Dory, pakisagot ha. 50 pesos per liter din? Per liter? Are we talking of per liter? Kasi dito, nasa 80 pesos per liter. Alright? Game, sige. Andar tayo ha. Lahat ng pinagaling ni Lord during the live broadcast. Let's begin. Unahin natin si Iluminada Tolentino. Sabi niya, thank you Lord Jesus na wala sakit ng balikat ko. Yay! Thank you Lord. So again ha, you know what to do. Pagka narinig ninyo, oh wow, no, may sakit sa balikat, pinagaling Lord. And if you have that, claim it. Claim it. Because God wants to multiply the miracles. Okay? Oh, speaking of multiplying, Pastor, petrol po, 4 dirhams, almost 50 to 60 pesos. Opo, per liter. Mahal na rin, ano? Considering nasa Dubai kayo, ha? Wow, it's really worldwide. Anyway, people, sige, before I proceed, listen. Naalala ko tuloy yung isa pong testimony na nado sa libro ko na Miracle Money. Actually, we have lots of testimonies like this before. And I want to pull from that one, no? Huhugot ako doon ng anointing sa dating ginawa ni Lord
Ate Marie, you're watching, naalala nyo yung Nissan Sentra ninyo na ginamit ninyo yung Nissan Sentra, but instead of your fuel gauge going down, it went up. Diba? So, mga kapatid, I'm telling you, our God is a God of miracles and He can do it again. Alright? Sa ating lahat, ako kailangan ko ito sa mga biyahe-biyahe ko. At sa inyong lahat na naggagasolina, let's claim that anointing. Alright? Ganun lang naman ang ating buhay bilang mga Kristiyano. We hear of a testimony or we read of a testimony, we claim it na, Lord, ako rin. Kasi halimbawa lang, have you ever thought about this? Ang Bible is a book of testimonies. Yung mga himala dyan, testimonies yan eh. Testimonies nila Matthew, nila Mark, nila Luke, nila John, testimonies ng mga nakita nila, and so they wrote it down. Tayo naman, nagbabasa. Oh, there you are, Ate Marie Palarca. Yes po, hindi ba? Dati po, bumaba. Nagbiyahe si Ate Marie, instead of the fuel gauge going down, it even went up. And we're claiming this right now, all the more that we need this now. Amen. Sige nga po, gawin na natin to bago ko malimutan. Lord, lahat ng mga kailangan ito, hingi lang tayo. Sabihin natin, Lord, in Jesus' name, I ask yung anointing for additional fuel, multiplication of fuel, longer mileage. Lord, in Jesus' name, we ask for the supernatural mangyari sa aming mga sasakyan. In Jesus' name, thank you, Lord. Tataas ang gauge ng gasoline instead of going down. In Jesus' name, Lord, pahahabain ninyo ang buhay ng mga gasolina at ng mga diesel. In Jesus' name, thank you, Lord. Pati yung mga LPG, thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Everybody say, I receive it, I receive it. Hindi magiging matakaw ang aming mga kotse. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. I claim that. Oh, yes. All the more. If you want to know the stories na yung kinikwento ko, you can read it from my book, Miracle Money. Nakakatuwa po yun. Nakakatuwa yun. Okay, andar tayo. Si Christina Javier, sabi niya, thank you po, Pastor Hiram, sa prayer na wala po yung sakit ng sikmura ko. Yay, thank you, God. O yung may sakit na sikmura, be healed in Jesus' name. Ang dami nito, bibilisan ko. I love this one. Si Will Rose Paclibar, sabi niya, matigas na bukol sa left shoulder ko po, lumambot na. Wow! So may bukol sa left shoulder, lumambot. Thank you, God. Hoy, by the way, ito po ang usapan natin ha. Kung mangyari sa inyo na bumabiyahe kayo, you're driving, alright? Please take note. Kung yung inyong gasolina ay tumatagal. Okay, please take note. And then I want you to send your testimonies. I want to receive your testimonies para sa ganon, alam nyo kasi, every time we share a testimony, like what I'm doing, ito, nagbabasa lang ako ng mga testimonies. Every time we share a testimony, we replicate it. Alright? Pagka sinikreto nyo, hindi yan kakalat. Pero pagka pinagsabi ninyo, kakalat yan. Para lang po yung Miracle Money, ako hindi ko rin yan alam dati eh. But it's a good thing, I have a pastor friend who shared it with us. Nung narinig ko, sabi ko, oh, may ganon. And so, when he shared it, I captured it. Now I'm sharing it. You capture it. And then, just believe that God will do the same for you. That's how it works. Alright? Game. Andar tayo, ha? So, sabi ni Will Rose Paclibar, matigas na bukol sa left shoulder ko po, lumambot na.
Praise Jesus. Yay! Sana yung chest pain na may bara sa puso din. Yes, Lord, in Jesus' name. And people, let me just address this. Ako may gigil dito, may galit na ako rito sa sakit na ito. Talagang, well, it goes for all sicknesses. Wag tayo sa magalit na tayo sa sakit. I've been hearing this. Ang dami ng mga tao nagkakaroon ng bara sa puso. Alright? And I rebuke that in the mighty name of Jesus. Yung mga blood clots, I rebuke that in the name of Jesus. Myocarditis, I rebuke you in the name of Jesus. Blood clots, I rebuke you in the name of Jesus. Yung mga hypertension, I rebuke you in the name of Jesus. Be gone, all of you. All of you. Sa pangalan ni Jesus, and I speak, Lord, mag-normalize ang mga dugo ng mga tao. Sa pangalan ni Jesus, I speak it in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. If that's you, and you feel something na, may nangyayari sa akin, may mainit o lumuwag yung pakiramdam ko sa dibdib ko, sa puso ko, would you make a comment? Because I am believing that God is making all things new for many of us. Thank you, God. Amen. Hallelujah. Uy, I like this one. Listen. Ay, gusto ko ito. Si Josh na Matel Supilanas. Sorry po, hindi na kaya ng screen yung buong pangalan. Pero sabi niya, we are healed in Jesus' name. I would also thank God, Pastor. Yung natinig po si Mama ng bone ng isda po. Holy send people. I think I wrote this down. Mamaya yata babasahin ko rin ito. Josh na... Okay. Listen. Matutuwa kayo rito. So, si Mama, natinig po si Mama ng bone ng isda po. Grabe struggle niya kasi malaki daw po yung tinik. Okay? Malaki yung tinik. Bigla ko po naisip, i-rebuke. Oh, wow. Hanga ako sa'yo, Josh na. Hanga ako sa'yo. Dapat ganyan tayong lahat. Pagka may nakita sakit, naisip na i-rebuke. Minsan tayo nakakalimot no? I-rebuke. Everybody say, rebuke. Yan in Jesus' name. Ako minsan, rebuke. In Jesus' name. Alright? Tutuloy ko. So, itong si Josh na Matel, sabi niya, si Mama natinik ng bone ng isda po. Grabe struggle niya. Kasi malaki daw po yung tinik. Bigla ko po naisip i-rebuke. Okay? And listen! In just a second, nawala daw po agad ang tinik. Thank you, Jesus. Hallelujah. People, sa inyo na nag-iisip, sana po tayo tinik. Huwag nyo na pong isipin kung saan na po tayong tinik dahil inalis ni Lord. Okay? Dalala ko rito si Pastor Finney. Natinik po siya dati. Dinala namin ako po kasi sinasabi ko kay Ate Lolit, Mami ka ako, ayokong pumupunta sa ospital. Bata pa po. Maliit pa si Pastor Finney. He must be, 5, 6 years old or 7, mga ganyan siguro. Mga 7 years old. And, so natinik siya, tilapia. Ay, iba po ang tinik ng tilapia, di ba? Matalim yun So, natinig ako, umiiyak siya, masakit. Ako po, sabi ko Ate Lolit, Mami, ayoko po, promise, ayokong nagpupunta ng hospital, particularly private hospitals. Because I know it's going to be expensive, alright? Ayoko. So, sabi ko, dalhin natin sa East Avenue. So, it's a government hospital. Punta kami ron. Pagdating po namin sa East Ave, alam naman ninyo, typical public hospital na emergency room, nariyan yung may mga sinaksakan. Nariyan yung mga kinakarga ewan ko, ano nangyari pa. Meron pa nga rin yung nakaposas
Pinasok, nakaposa sa labi, dugo-dugo. Pagkatapos si Pastor Fini, bata pa siya, tatagalin kay Pastor. Bakit nag-i-imagine kayo si Pastor Fini, malaki, hindi, maliit na Fini, alright? Dinala namin dito sa East Avenue, sa emergency. Pagkatapos ini-interview na, siyempre, ano pong nangyari? Ano pong sakit? Sabi namin, natinik po. Tapos, di tinatanong ng mga doktor, ano nangyari sa bata? Ano nangyari sa bata? Natinik daw. E di, eto na. Paano aalisin ang tinik? Okay? Paano aalisin ang tinik? Ang ginagawa, kumuha sila ng bimpo. Yung bimpo na dry. Tsaka hinila yung dila. Hinahanap. Alam niyo, 1, 2, 3, 4, para 5 mga doktor po nagtutulong-tulong na hanapin yung tinik sa lalamunan nito. Si Fini, bata ba siya, no? Sabi nga mga 7 years old. Mga 5 doktor to hinahanap. Eh di yung bata, mag-imagine ka nga. Hinahanap. Sabi namin, asan na kaya ito tinik? Nasaan yung tinik? People na wala nga yung tinik. Ang bait-bait lang ni Lord. So anyway, pagka ganon, magpasalamat na lang tayo kay Lord. Alright? Pag asan? Hindi, nandiyan pa rin yan. Pagka po nawala na yon. Okay? Nawala na yon. So, praise God. Thank you dito sa kwento mo, Josh na. Alright? Si Cesar Nino, thank you po, Lord Jesus, for the instant healing sa left shoulder. Actually, ang dami pong pinagaling ni Lord sa mga shoulder pain. Isa Galoso, lunok po, malaking kanin, maaalis po tinik. Hindi, pagka malalim yung baon, lalo na kung tilapia, subukan mo. Hindi makukuha. Naalala ko ng turo din ng nanay ko yan eh. Lumunok ka ng saging na buo. Yon, lumunok ka ng saging na buo. Pagkatapos, yun nga, sasabit daw yung tinik. Sa bangus siguro pwede yan kasi malambot-lambot yung tinik ng bangus eh. Pero tilapia, mahirap pagka nakabaon na. Anyway, uminit dito Okay, handa tayo ha. Alright. Ito, kita nyo si Alma Batallones. Thank you Lord for healing my shoulder. Yan, shoulder rin. Ang dami pong shoulder. Si Trinidad Haveliana, thank you Jesus for healing my heavy eyes and head. Thank you Jesus. Oh no, 8:33 na, ang dami pa nito. Si Christine, ako po yung may masakit sa likod po at medyo nahihilo. Thank you Pastor, okay na po back pain ko and I feel peace. Yay, thank you Lord, thank you Lord. Si Marian Aguzon, pain in my shoulder. Oh, you know, pain in my shoulder. Ang daming gumaling na shoulder pain. Si Leslie, praise God, nawala po yung back pain. Si Ruth Mejia, gumaan po yung bigat sa shoulder ko. Hallelujah, thank you God. You know, I have observed this, no? Sometimes there are Fridays na kung saan ang pinapagaling ni Lord yung mga specific parts of our bodies, no? And I think last Friday, maraming shoulders. Si Ruth Mejia, yung bigat sa shoulder, gumaan. Hallelujah. Thank you, Lord. I like this one. Si Marvin Di Maala. Pastor, nawala po bukol sa may tiyan ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Si Honey Ordonez. Pastor, last Sunday you prayed with me for my mom, Lydia. She's well na po. Glory to God. Yay. Thank you, God. Okay. Alright. Si Raquel Angeles. Ang sabi niya, ako po ang misis ni Anthony Angeles po. Last week, sumabay po kami sa prayer. Yung matagal na neck pain po, I claim healing po. At talagang nawala na po. Praise God at thank you po, Pastor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Thank you, Lord. Alright. It's 8:35. Mabilis na mabilis. Let's go to the OPR reports. OPR reports. Ito po yung mga testimonies na padala sa atin ng ating mga OPRs.
Alam ba niyo anong week ngayon? It's week, chararan. Look at this, 110. Yeah. Week 110. Game. Unahin natin. Oh my goodness, I'm telling you, we have some of the best testimonies tonight. Kaya bilisan. Unahin natin itong kay Marites Cruz Torrefiel. Alright, Marites. Sabi niya, listen ha, Pastor Hiram, yes, nanonood po ako ng Hiyo tonight. Di ko kasi maipadala yung before and after ng picture ko, kaya sa messenger na po ako. Yan, so, messenger niya. May nakapa po akong bukol sa braso ko kaninang umaga. At yung topic po ninyo kanina ay puro sa bukol. Totoo po yun. If you remember last week, I don't know, but for some reason, God just placed it in my heart. Tinumbok natin yung mga bukol at mga tumor na yan. So sabi niya, bukol at tumors. Pero ako po ay cancer patient. Di po ang cancer ko po ay bladder carcinoma. Okay? Under ko na po ako ng chemotherapy weekly. Kanina po nung nagpray po kayo, sumabay po ako at nirebuke ko yung bukol ko sa braso. Noong unang prayer, nandun pa rin siya. Okay? So, nung nagpray, may bukol siya sa braso. Remember that, ha? May bukol si Marites sa braso. Sumabay po ako at na-review ko yung bukol sa braso. Nung unang prayer, nandun pa rin siya. At noong inulit po ninyo ulit ang prayer, napansin ko lumambot ang bukol sa braso. At parang lumiit na siya. Kaya sobra po ako nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Alam ko pong total healing rin pong ibibigay ng Lord sa akin sa cancer ko. Amen. Amen, Marites. We agree in Jesus' name. Salamat, Jesus, sa love mo sa akin. Thank you rin po sa inyo, Pastor. Every Friday po, nanonood ako ng Hiyo. God bless po. Amazing. Ha, ha, ha. Oh, nakakatuwa kayo. Woohoo! Yay! Ha, ha, ha. Heart. I'll show you anong ginawa ni Lord kay Marites. Look at this. Ito po yung sa taas ay before. Yan yung bukol. Kita nyo? Yan yung bukol. Ito yung after. Nawala yung bukol. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. And Lord, we agree what you have started in Marites, you will complete. No more cancer. In Jesus' name. No more. And we speak healing, total healing for Marites. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, bilisan. Ito naman si Rosalem Paclibar. Rosalem Paclibar. Ito na, babasahin ko na mabilis. Oh, mahaba-haba po ito, pero it's worth the listen. Alright? Sabi niya, hello, good afternoon po, Miss Jen. So, ang kanyang OPR ay si Jen. Sorry, hindi ako agad nakareply after sa prayers natin at wala din po signal sa amin kahapon. Hindi ko na natapos yung last prayer last Sunday night dahil, pakinggan niyo po ito, radical yung pangyayari dito ha. So, nagpipray lang sila, pero ang sabi nitong si Rosalem, hindi ko natapos yung last prayer last Sunday night dahil nagutom at inantok na ako agad. Nung hindi pa ako nakareply sa last week, I was suffering this paninikip ng dibdib dahil sa bara sa puso. So, may bara siya sa puso. Umaatake siya dahil siguro sa ischemia ko. Nahihilo din dahil sa mataas ang sugar ko lagi at hypertension. Masakit ang likod at balakang ko dahil sa partial osteoporosis din. Nawala na ako sa mood minsan dahil paulit-ulit na lang to for years. Years. Okay? Keep that in mind. Taon na ang binibilang.
Nung pinag-pray mo na ako, halos hindi ko na ma-absorb yung prayers nyo dahil sa kulang sa tulog every night. Yet the Holy Spirit helped me to cooperate the prayers hanggang sa binasa ko na yung prayers and declarations na bigay mo. So may binigay po yung OPR natin na si Jen na prayer sa kanya. Ginawa ko lang yung instructions, though parang pagod ako sumabay. Yun lang, sumabay siya sa prayers, napapagod na po itong si Rosalem. Now, let's move on. Ito na nangyari. Number 1, nung sumabay na siya sa prayers. Itong dibdib ko na laging masakit, nahirapan sa paghinga, minsan para mapuputol pa, ngayon po I can freely breathe na in Jesus' name. Hallelujah! Woo! Number 2, at hindi ko rin inaasahan agad ang result after mong nag-pray. Praise God dahil may left side sa balakang kung saan napakahirap humiga at bumangon dahil sa sakit. Bigla na lang nawala yung sakit, lalo na when you told me to try lying on my back to check it out. Wala na pong sakit talaga nung na-try kong humiga, Miss Jen. So quick! Woo! Hallelujah! Lord, I'm declaring instant healings for everyone listening right now. At binabasag ko rin yung mindset na hindi ito kaya ni Lord o matagal gumaling ito. In the mighty name of Jesus, let there be instant healings tonight in Jesus' name. Right now, yung sinabi po rito sa testimony ni Rosalem, check it out. What is it that you're praying for? Right now, wag na natin hintayin yung the end dito. Patungan nyo na ng kamay, be healed. Sabihin niyo yun, in Jesus' name, be healed. Instantly, in Jesus' name. And then check it out. Check it out. Now, ano man yan, check it out. Dahil God is doing something, make a comment kung alam niyo gumaling na kayo. Number 3, praise God na wala din ang pagkahilo ko. Woo! Number 4, at eto pa, etong listen. Oh my goodness, listen. Sabi niya, eto pa, etong nag-curve na right part ng likod ko due to partial osteoporosis ay nag-straight. I think mga 95% siguro. Sa tanda kong ito ay parang imposible na talaga sa akin. Hindi po talaga ako makapaniwala agad, pero I just claimed and received the healing from Jesus. Ngayong may hiyo na po, masaya na ako dahil for my 74th year sa mundong ito. Ngayon ko lang naranasan ang ganitong declarations and healing. Lagi na lang po akong hindi binibigo ni Lord. Hallelujah! 74 years old na po kayo. Wow! Maraming salamat po sa uulit-ulitin sa puso mo, Miss Jen, to pray for others, kay PH po, and sa buong CSB family. God bless you more and more. Healing to and more favor sa ating lahat. Ako po, si Mrs. Rosalem Paclibar. Nagpapasalamat ng marami sa inyo. Glory belongs to Jesus. Amen. Glory belongs to Jesus. Thank you for sharing this. Lord, multiply that testimony. We ask in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Aren't you blessed by that? 74 years old and she received healing from her osteoporosis. So kung may nagsasabi siya, hay, pagka matanda talaga magkakaganyan, we cancel that in Jesus' name. Kita nyo, yung osteoporosis ni reverse ni Lord. Amen. Thank you, God. Amen. Oh my goodness, ang daming magaganda rito. Ay, nako. Paano na? 8:44. Ito pa. Si Donna Perez, yung kanyang husband. Ito po, ang kanyang OPR ay si Ate Marie, no? Si Ate Maria Isabel Alarca. Sabi niya, sharing Donna Astilio Perez's testimony, I prayed for her husband last June 4. He has kidney cancer. Last Friday, June 10, she again joined HIO. She messaged me the following day. Sabi niya, good morning po. Last night po, I watched Pastor Hiram healing online. I joined the prayer kasi po si husband merong blood ang urine niya. And may pain po kada ihi due to kidney cancer. After that po, umihi po husband ko
wala na pong pain. Thank you, Jesus. Yay! Continue to pray po sa husband ko. Complete healing po in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, complete healing for the husband in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Andar, quickly. Ito pa. See? Namimili na lang po ako. Ang dami pa nito eh. Si Sir Jaime Season. I have a testimony. Ang kanyang OPR ay si Cherry. Si Cherry. Sabi niya rito, nagpa-pray po siya regarding kidney trouble. Okay? May kidney trouble si Sir Jaime. Sabi po niya rito, thank you so much, Cherry. I will update you. So, ito na po yung update. No more bloody urine, Cherry. Glory be to the Father. Thanks for your prayers. So, yay! Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Sabi niya, ito na, update of my hematuria case. Medyo mahaba ito. Pero, sabi niya, checking it out. No more bloody urine and pain. Glory be to the Father of our Lord Jesus Christ. Thanks, Cherry, for your prayers and God bless. Amen. Bilis pa. Meron pang magaganda. Naalala nyo kanina yung binasa ko si Marites na Torrefiel na may bukol. Yung pinakita ko yung sa arms niya. Yung sa arms niya na may bukol dito na nawala. Ito po yan. May update pa. Alright? This is from Marites. Ang kanyang OPR ay si Ate Dina. Sabi niya, from Marites, yung may bukol sa braso, here is the testimony. Ito na. Good morning, Sister Dina. Maraming salamat po sa prayer ninyo sa akin. Tuluyan na pong nawala ang bukol sa braso ko. 100%. Woohoo! Yes! Thank you po. God is good all the time. Wala po talagang impossible sa Lord. At pinanghawakan ko na rin na pati ang bladder cancer ko ay nilusaw. Amen. No more cancer. No more cancer. In Jesus' name. Alright. Thank you rin po, Pastor Hiram, sa prayer. Sumabay po ako sa inyo that time. Ang topic nyo ay puro sa bukol at tumors. Kaya po sobra akong na-amaze sa ginawa ng Lord sa akin. Ha ha ha. Woo! Sinulat po talaga niya yan, ha ha ha. You know what? Hiyo people, you are the happiest people in the world. Yeah. God is good. Thank you po sa inyong lahat. Alam ko pong may plano ang Lord. Asa na? God bless you. Ako rin po, dito ko natawa. Sorry po pero nakakatuwa kayo. Sister Marites, natutuwa po ako sa inyo. Sabi niya, ito pahabol. Ako rin po, yung dating Marites na binibiro ni Pastor Hiram na pinag-pray ni Sister Jentan. Pero Marites na child of God po ako. Thanks so much. Peace. Okay. Kayo pala si Marites. So, natutuwa po ako sa inyo. Praise God. Mga kapatid magandang maging Marites na child of God. Okay? Alright? Hindi tayo Marites ng mundo. Tayo ay Marites ni Lord. And if we are going to be testifying, let's testify for Jesus. Alright? Okay. And finally, iahabol ka lang ito kasi ito sariwang-sariwa. Kanina po yung pamangkin namin ni Ate Lolet, no, si Zoe. Si Zoe kanina, ang taas ng lagnat. Siya ay nagkaroon ng lagnat na in Fahrenheit po kasi sa Amerika Hindi ko alam ang equivalent sa Celsius. Pero ang Fahrenheit niya ay nasa 104. 107 ba? 107. Check mo nga. Basta, ganun po. 104 or 107. Hindi, si Francis nanonood. Francis, nanonood ka. Sabihin mo sa akin, 104 degrees. Anyway, kanina po ang taas ng lagnat ng kanyang baby girl at itinakbo nila sa emergency doon po sa Amerika. And, syempre, dahil po ito si Francis ay OPR din, no? Siya po si OPR Francis.
And nag-message siya sa amin sa OPR chat group namin. And so we prayed. Nakakatuwa lang si Lord kasi po instantly after we prayed, yun pong fever nitong si Zoe ay bumaba ng 99.3. 104. Ito na. From 104.7. Yan. Degrees Fahrenheit naging 99.4 degrees Fahrenheit. And by the time they reached home, naging 97.6 degrees Fahrenheit. Nagnormal po. And that's our God. Amen. Thank you, Lord. Marites, Mare, may testimony ako. Ayan. Ayan daw po ang Christian version. So good, Joanna. Yan po tayong mga Kristiyano, lalo na kayo na mga babae, ay mga marites. Mare, may testimony ako for Jesus. Woohoo! Yan ang bagong usapan Tayo ay mga, hindi tayo, kayo pala. Ako pare, parites. Okay. Word. Everybody say word. Hindi pwede na mayroon tayong hiyo na walang word. So, what's the word for tonight? Quickly! Ito na po. Speaking of marites. Speaking of marites. Yan. Lala Rain. Mare, ano latest testimony mo? Yeah, pwede. Okay. Ito po, word. Yan, word. Luke chapter 10. Sisimulan ko sa verse 1 down to verse 2, lulundag sa verse 9. Okay? And I read. Sabi rito, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, the harvest is plentiful. Mga kapatid, ang theme po ng anniversary ng Church So Blessed, the Mother Church sa Quezon City, is about the harvest. It's the harvest. It's harvest time. Ngayon, ang sabi rito ni Jesus, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Jump to verse 9. Kasama sa instructions ni Jesus doon sa mga workers in the harvest field, verse 9. Heal the sick who are there and tell them, the kingdom of God has come near to you. Ang gusto kong i-share sa atin ngayon ay the power of healing in evangelizing. Si Jesus po, pansinin ninyo, ang Great Commission niya in telling us, go. Everybody say, go. Yan po go. Yung mga disciples niya, whenever he would send them out, there's also the command to heal the sick. Wala siyang go, just preach the gospel, tapos you don't heal the sick. Walang ganon. It's always go. You remember the Great Commission in the Gospel of Mark, it's go preach the gospel to all creation, and then these signs will accompany those who believe. And one of the signs would be they will lay their hands on the sick and they will be healed. So sa atin ngayon, ang gusto kong makita natin, itong healing, kasi healing is yours online, Ang healing po is not just pakabig na, Lord, i-heal mo ako. Lord, i-heal mo ako. But it is also a powerful tool of the Lord for us to win the lost. Naalala ko po, nung bagong labas yung aking libro, yung Hula Multo, Faith Healing at iba pa, tinawagan ako ng OMF Literature. Sila yung original publisher nito At sabi nila sa akin, Pastor Hiram, sabi nila, out na yung libro. Nasa major bookstores na. Oy, sabi ko, exciting. So agad-agad pumunta po ako sa National Bookstore.
Hinahanap ko yung libro. Syempre, gusto kong makita. Excited ako. First time makikita ko yung libro ko being sold in Christian bookstores. So, nandun ako. Hinahanap ko. Wala, hindi ko makita. So, pumunta ako doon sa National Bookstore na sales lady or yung mga tumutulong doon. Excuse me, sabi ko, meron po akong hinahanap na libro, Hula, Multo, Faith Healing, at iba pa. Sino pong author? Hiram Pangilinan po, sabi ko gano'n. Pakisulat po. So, sinulat ko. Pagkatapos, sabi nila, Sir, parang wala pa po yata dito sa amin. Sabi ko kasi tumawag na sa akin yung publisher eh. Sabi kong gano'n. At ang sabi nila ay meron na raw. Ay, ganun po. Eh, wala pa po. Ganito na lang. Kung gusto ninyo, bigyan nyo na lang po sa amin yung pangalan nyo. Pagka nagkaroon na, tatawagan namin kayo. Ay, sige po, sabi ko. Ano pong pangalan nyo? Hiram Pangilinan po. Hindi po, hindi yung author. Yung kayo, anong pangalan nyo? Ako po, si Hiram Pangilinan. Ay, kayo yon. So, sabi ko, opo, ako yon. Sabi niya, sige po, tatawagan na lang namin kayo pagka nagkaroon na. Tapos napansin ko yung sales lady. Gumanito, tingnan niya ako. Sabi niya, gumanon. Gumanon siya. Sabi ko, may masakit po sa inyo. Sabi niya, opo, masakit yung dito ko. Sabi niya, ilang araw na. Sabi ko, pag-pray ko kayo. Ay, sabi niya, kasi nga faith healer kayo. Dahil yung pamagat na libro, Hula, Multo, Faith Healing, at iba pa. Hindi po, sabi ko, hindi po ako faith healer. Sabi ko, si Jesus po, nagbigay ng anointing o ng power sa mga believers. Believer po ako kay Jesus, no? Yung libro ko po, kontra yan sa mga faith healer. Ako po ay may Jesus, si Jesus po nag-heal, pero hindi ako faith healer. Yun ang malungkot eh. Tayo ng mga born again, tayo ng mga Christians, we are the genuine people who move in faith healing. Yun nga lang, ninakaw nila yung termino eh. Alam mo yun? Nakuha ng mundo yung faith healing. Nakuha ng mga albularyo at espiritista. And totoo tayo ang may faith healing ministry. So anyways, cut the long story short. Sabi ko, pag-pray ko po kayo. Pumayag naman siya. So, hinawakan ko yung dito niya. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, yung masakit na ulo, be gone in Jesus' name. Sabi ko, pati yung masakit, na leeg, etc. Sabi ko, subukan nyo nga po. Tingnan ninyo. Sabi niya, huy, wala na. And just like that, it's so easy to share Jesus. Dahil pagkatapos nyo, sabi niya, ay, wala na. Sabi ko, si Jesus po nagpagaling sa inyo. At pagka sinabi mo na si Jesus po nagpagaling sa inyo kasi mahal niya kayo, walang argument doon. And then you can just tell the person, gusto po ninyo si Jesus ngayon. Sabi ko, kumakatok sa puso niyo, gusto niyo po papasukin? Opo. And you can have the person come to Jesus just like that. Amen? So, inuulit ko, ang faith healing ay atin at ang healing ministry, hindi lang ito para sa atin. Lord, pagalingin mo ko. Lord, pagalingin mo ko. It is also a powerful tool in winning people to Jesus. Subukan nyo. Ngayong week na darating na ito, maghanap kayo ng tao na parang may sakit. Tanong ninyo lang, pwede kita pag-pray? Pwede kita pag-pray? At patungan mo ng kamay, simple lang. Pagpatong mo ng kamay, sa pangalan ni Jesus, karamdaman, be gone. Healing flow. And just like that, sabihin nyo susunod, check it out. Subukan nyo po, igalaw ninyo. At pag sabihin, wala na. Ang susunod na linya, si Jesus po ang gumawa niyan kasi mahal niya kayo. At gusto niyang pumasok sa puso nyo. Gusto nyo ba siyang papasukin? Sabi niyo, oo. Kasi po, mga kapatid, pagka gumaling na ang tao, wala ng argument. Pagka naramdaman na nila yung pag-ibig ni Lord, wala ng argument. They will just open their hearts to Jesus. It's as simple as that. Kaya ang sarap ng nagmo-move sa healing ministry. Amen? Alright? Game?
And syempre, walang bayad yan. Free. Sabi nga ni Jesus, freely you have received, so freely give. Okay, game. Andar na tayo, 9 o'clock, let's pray. Sino sa inyo ang may sakit? Let's pray. Patong ng kamay doon sa part na may sakit because that's the command of the Lord. We will place our hands on sick people. Okay? Taas lang ang kamay. Let me just declare, Lord, sa bawat isang kapatid ko po na nakataas ang kamay, I declare your anointing flows. And that anointing breaks the yoke of sickness. In Jesus' name. Alright? Patong ng kamay sa maski anong bahagi ng katawan na may karamdaman. Katabi ninyo, kasama nyo sa bahay, asawa nyo, anak ninyo, patong ng kamay, and share this right now. Sabihin nyo, sa pangalan ni Jesus, sickness, name the sickness, be gone, now, healing flow. Kung may pangalan kayo para doon sa sakit na yan, pangalanan nyo, naririnig niya yan, alright? Sabihin niya, sa pangalan ni Jesus, be gone. Bow down to Jesus. Be gone. And then speak to the organ. Kunyari, balat nyo may sakit. Skin, heart ninyo may sakit. Heart, lungs, brain, anong system? Digestive system, stomach, knee, or knees, elbow, whatever part of your body. Kausapin nyo. Sabihin nyo to, in Jesus' name, be healed. Name the part of the body. Paa, tuhod, be healed. Now, healing flow. Thank you, Lord. Amen. Stop right now because the anointing is flowing. Check it out. Kung kanina may nararamdaman kayo sakit o ngalay o bukol, check it out now because the anointing is breaking that yoke. In Jesus' name, the anointing of Holy Spirit is breaking that yoke now. In Jesus' name, thank you, Lord. Check it out. I want to see your comments. I'm giving you 1 minute to check it out. Hallelujah. Oh, we have 302 people tonight. Of course, sabi nga sa akin ng isang kausap, Pastor, hindi 302 people. Hindi 304 people. 304 families yan. Well, hallelujah. Thank you, God. Or 304 households. 306 households. Lord, let it multiply. And if you're being blessed by this, mga kapatid, push that share button as well, no? Share nyo. Or tag someone. Somebody's having a migraine. You're healed in Jesus' name. Somebody has frozen shoulder. You're healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Somebody has osteoporosis. You're healed in Jesus' name. Thank you, God. Thank you, Lord. Somebody has a blood problem. In the name of Jesus, you are healed. I speak it right now. Somebody has a problem with glaucoma. You're healed in the name of Jesus. I speak this right now. Somebody has singaw sa dila, and that singaw is healed right now. I speak it in Jesus' name. Somebody has a problem with the throat. I don't know. It's like sugat ang throat mo. It's healed right now in the name of Jesus. Lungs na butas-butas, I speak right now. It's healed in the name of Jesus. Thank you, God. It's just flowing right now. Meron pong puso na hirap, para siyang pagod na pagod. Magang-maga, I don't know. I'm not so much into this medicine thing, no? Hindi po ako nag-excel sa biology. But I'm just seeing pictures in my mind, so I'm calling it out. Pero parang may magang-maga na puso. But God is healing it right now in Jesus' name.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Somebody has a problem with urinating. God is healing you right now. Thank you, God. Thank you, Lord. In Jesus' name. Gout is gone. Thank you, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. People, check it out. Check it out. Kung may pagbabago po sa inyong katawan, check it out. You need to move it. You need to feel it. Kapainin nyo. Kapainin nyo. Tingnan nyo kung nawala yung bukol. And then write a testimony right now. Amen. Cough be gone. Lungs clear up in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. I need to see your testimonies in the name of Jesus. Healing flow. Healing flow. Lord, would you release your anointing right now? Release your anointing. The anointing of Holy Spirit breaks the yoke. In Jesus' name. And we thank you, Lord. It's all you. It's all you. And the glory belongs to you. In Jesus' name. Amen. Well, people, that's it for us tonight. And let me just say this. Kung meron po nanonood sa inyo, the most important thing is, do you have eternal life? Kasi nga sabi ni Jesus, what will it profit a man if he gains the whole world yet lose his own soul? Gumaling nga tayo sa katawan natin, pero yung atin namang kaluluwa, hindi natin sure if it has salvation, if it has eternal life. Well, the answer is simple. Jesus has paid for both our sicknesses and our salvation. So, if you're not sure of your salvation, may I invite you, pray along with me in this simple prayer of surrender. Sabihin mo lang, Lord Jesus, I surrender to you. I confess I have sinned. Forgive me. I repent. And I ask you now, come into my heart, be my Lord, be my Savior. From now on, I am yours. Thank you for saving me. I'm now a child of God. Amen, amen. If you prayed along with me, congratulations. That's the greatest prayer that you can ever pray. You're now a child of God. You're a dear brother. You're a dear sister in the Lord. And your name is now written in the book of life. Hallelujah! Woohoo! O mga kapatid, announcement lang po. This coming Sunday, we have a guest speaker, a dear friend, a dear brother in the Lord. He's very anointed. Si Andreas Schuster. He's a German pastor. Speaks English well. Hallelujah. And alam ko na po yung kanyang isi-sermon sa Sundays. Sinabi niya sa akin, it has to do with the Go Anointing. Oh my goodness, you don't want to miss that. It's part of our anniversary celebration. So, 9 a.m. and 11 a.m. I will see you on Sunday. It will be powerful. Sabi nga niya sa akin, Pastor Hiram, is it okay if I lay hands on people? Oh my goodness, that's just so good. Ewan ko anong mangyayari sa atin sa Sunday. I'll see you all. God bless you. And Jesus loves you. Bye.